Oo, totoo yan. Kapag nagdiniwaliw ka, mababaliw ka na. Kapag nabaliw ka na sa mga bagay ng pagdiniwaliw mo sa mundong ito, mahirap makalaya. Di ba? Sapagkat naadik ka na sa mga bagay ng iyong pinupuntahan, na iyong maling ginagawa. Kaya ngayon kapatid ko kay Kristo, kahit ano pa man ang pamumuhay mo, kahit hirap ka na, pilitin mo makabalik kay Yahweh Shaddai. Ano bang kalukutan ng kung pinagdaraanan, aalinin ka ng ating Panginoon, Yahweh Shaddai. Yan ang nangyayaring didisiplinado. Di ba? Kaya, pangalawa kapatid ko kay Kristo, na sa design ng ating Panginoon, God designs for our minds is to compare, to develop a winning mindset like the Greeks. Lagi siya nang nanalo. Gusto niyo manalo? Amen. Amen. Pumunta kayo ng kasino. Huwag mo tayo kasama yun. Ganti lang kayo ganti. Ano yung mga tao ron? Nagmasid ako eh. Kasama kayo mga tama ito eh. Ito eh. Nagturo na agad eh. Sabi ko, bakit kaya? Kasi dati ako manunugal. Lumaki ako sa sugalan. Kaya nag-repress sa akin yung mga dati kong ginagawa. Lahat ng sugal, pusoy, lahat sa barahan na yan. At ang aking masterpiece na gambling ay yung karakos. Gumagawa kami niya ng doble kara. Talaga na kinikis-kis pa namin yan. At pandaraya. Kapag ang kalaban mo, bumabato nagpas ulo, may daya na yan. May daya na yan. Naalala ko yan. Lahat ng sugal, naranasan ko. At naalala ko kung paano kung unti-unti tinitingnan yung mga numero. Pati kung paano itinatago yung mga sobrang baraha para gumanda sa puso yung kanyang card. Di ba? Bumibili kami ng mga pare-parehong card na alam namin kung ang itsura ng card noon at may sinisilita kami roon. So, pandaraya. Yan ang mindset ng mundo. Para manalo, mandadala. Hindi ganun ang tunay na tagumpay. Amen. Ang tagumpay ay dapat totoo. At hindi sama-sama dapat tayo nagtatagumpay. Hayaan natin kapatid ang pamumuhay natin ay ang mga bagay na kabutihan. Yes. Alam mo, wala ka man malaking kayamanan sa iyong buhay. Mabuting tao ka lang, may malaki kang Diyos kasama sa iyong buhay. Diba? Kapag ang Diyos ay naglalayon na tayo ay magtagumpay sa pamamaraanan ng Diyos, sa mga itinuturo ng ating Panginoon. Matutunan natin ang maging matagumpay, hindi sa pamamagitan ng sariling pamamaraan, hindi sa pamamagitan ng sariling karunungan, kundi sa pamamagitan ng mga katuruan ng Diyos, na kung saan kapatid ko kay Kristo, na humuhugot tayo ng lakas mula kay Yahweh Shaddai. Humuhugot tayo ng takad mula kay Yahweh Shaddai. Tingnan niyo po si David, isang bata, maraming mga magagaling na makipaglaban doon, pero walang nakaharap kay David. Walang nakaharap kay Goliath. Sino lamang ang nakaharap kay Goliath? Si David. Yung mga kapatid dyan, mga mandirigma yun. Malalaking katawan yun. Si David ay patpat lang yan. Taga-alaga lang yan ng mga tupa. Pero tingnan mo, wala siyang training as a soldier, di ba? Wala siyang training kapatid. Pero nung siya lumaban kay Goliath, napagtagumpayan niya si Goliath. Bakit? Siya kumuha ng kaalaman, siya kumuha ng kalakasan, siya kumuha ng karunungan. Hindi kalakasan, hindi sandata, hindi sa husay yung paggamit ng sandata. Ano? Tiwala. Kaya ko yan. Sabi mo nga, kaya ko yan. Yan. Sinabi mo yan, ha? Baka paglabas ko rito, hindi ko talaga kaya. Ano mo yan? Diba? Sabi mo sa katabi mo, kaya natin to. Diba? Yan ang nasa isip ni David. Ha? Kaya yan. Magtatagumpay tayo. Kaya yan.
Makakalaya din tayo sa utang. Yes. Kaya yun. Eh, di ba? Mararanasan natin ang sarap ng buhay. Kaya yan. Eh, di ba kapatid? Yan ang naging mindset ng isip ni David. Kahit anong laki ka pa, kahit anong laki pa ng katawan mo, kahit anong pang haba ng sandata mo, kahit anong pang husay mo, kaya ko yan. Yes, Lord. Amen. Sabi ni David, not by might, nor by power, but the Spirit. Diba? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan kapatid ng kalakasan ni Yahweh Shaddai, sapagkat yan ang isang bagay na ka-design sa iyong buhay, mananagumpay ka, conqueror ka, nagpapatalo ka sa takot. Yung iba di makapunta ng opisina, natatakot. Brother, nandito na ako sa baba ka na. Bakit kaya ayaw umakyat na ba ito? Kasi kung ano pinakikinggan nila nakakatakot. Diba? Kahit di ka makapunta, nakakatakot. Bakit? Tumatay balahibo ko roon. Eh, di ba? Huwag ka maniwala dyan. Amen. Sabi ng lola ko, huwag ka matakot sa multo. Yes. Saan ko dapat matakot ka sa tao? Bakit? Bigla-bigla ka utangin yan, wala ka kamaring-malay. Nakakakit ka naman yan. Hindi ba kapatid, yan naman talagang dahil totoo. Huwag tayo matakot. Amen. Mga anak na matinyaw siya dahil kapatid ko kay Kristo. Ako nga kapatid ko sa Panginoon, hindi ba? Kapag pinaniwalaan ko yung sinasabi ninyo, takot na rin ako. Baka magparikol na ako. Hindi ba? Ba't ako matatakot? Sundalo ako ni El Shaddai. Diba? Mga sundalo ng Panginoon ay lumulusog. At tapang at tao, aputo ng kamay, hindi urong. Diba? Aputo ng paa, hindi urong. Aputo ng ulo, hindi urong. Multo lang, umurong ka lang. Eh, di ba? Kaya huwag kang matakot kapatid ko sa Panginoon. Kasi paat niya maging mananagumpay kung ikaw yung matatakutin. Ang matatakutin, yan ay duwag. Naghihina, takot sumubok, takot gumawa, takot lumusog. Di ba? Magpakatatag ka. Yung taong takot, walang kalaman naman. Di ba? Para kang tinapay. Akala mo ang laki-laki. Pag inawakan mo, puro hangin pa lang. Puro hangin ang balat. Hindi ba? Ang pao. Di ba? Tama ba? Ang pao ba? Oo. O iba yung nilalagyan ng pera, ibang ang pao yun. Di ba? Di ba? Puro hangin lang pala. Kaya kapatid, ang kinakatakutan natin, hangin lang yan. Amen ba? Sabihin mo, matatag ako. Matatag ako. Mula ngayon, ako'y matatag na. Ang tatawagin ko sa sarili ko, ako'y si sister. Kung babae ka, ha? Kung lalaki, si brother. Ako'y si sister. Matatag. Sabi mo yan, ha? Amen. Bakit iyak-iyak no? Pag wala ka na naman pera. Eh, di ba? Kapagka, bakit kinakailangan natin maging matatag? Hindi tayo makakalaban kung tayo ay hindi matatag. Amen. Lagi nakatago ang buntot natin. Tago ng tago, tago ng tago. Hindi ganyan ang disenyo ng Diyos. Amen. Ang disenyo ng Panginoon sa buhay natin, malakas ako. Yes. Ako'y isang mananagumpay. Amen. The third, kapatid, panghuli. Ha? Yan. Sign na yan. Pagpukulog na yung gitara, sign na yan. And the third, kapatid, sabi ni Sister Coordinator, hanggang 2:15, ha? Meron pa akong 10 minutes. Ha? Sabi kapatid, panghuli, God designed for sabi ng Panginoon, God designed for purpose to reignite your belief in your purpose and potential. Ang disenyo ng Diyos para sa layunin, muling pagningasing, di ba? Reignite ang iyong paniniwala sa iyong layunin na may potential. Amen. Sabi kapatid ng Ephesians chapter 2 verse 10,
Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong pamanguna upang gawin natin ito. Tingnan mo kapatid ko kay Kristo. Lahat ng paglahap, ang pamumuhay natin ay merong magandang layunin. At ito'y may potential. At ito kapatid ko kay Kristo ay magbibigay sa atin ng mga magagandang opportunity. Kapag ang buhay natin ay wala sa layunin ng Panginoon, walang magandang oportunidad ang buhay mo. Gusto niyo pumunta ng Amerika? Amen. Sa Iran? Anong gusto niyo kapatid? Sa buhay natin? Di ba? Anong gusto niyo kapatid? Sa buhay natin? Kung tayo ay nag-iisip ng isang bagay at hihingi sa Panginoon, ano ang hingi ninyo? Kapayapaan. Ano pa? Kalusugan. Yan. Ano pa? Kaligtasan. Di ba? Marami tayong nakikita magaganda. Hindi natin naiisip yan kung walang layunin. Amen. Kaya kung nais natin ng kapayapaan, nais natin kaligtasan, nais natin kapatid ng magagandang bagay mula sa Panginoon, hayaan natin kapatid na gawin natin ang mga bagay ng layunin ng ating pagiging isang lingkod ni El Shaddai. May layunin yan eh. Kaya bakit ka nandito? May layunin ng Diyos. Amen. Bakit ka gumagawa ng prayer request? May layunin ka. Yes, Lord. Bakit kapatid naglilingkod? May layunin. Di ba? May purpose. At yan ay may potential. Tandaan mo kapatid, hindi ka magpag-iisip ng isang bagay na hindi makakabuti sa iyo. Lahat ng mga bagay na iniisip natin na makakabuti sa iyo ay hindi galing sa iyo. Hindi galing sa atin yan. Kundi yan kapatid ay gawa ni Yahweh El Shaddai. Yan ang kaganahan. Gawa ng Diyos yan. Yung mga meron ka ngayon may isip na magaganda, nilalagay na ng Panginoon yan. Nilalagay ng Panginoon yung mga bagay na makakabuti sa atin. Kapag naiisip ko kapatid ko lang ang dapat mong gawin pagdating sa paglilingkod, gawin mo. Huwag kang matakot. Huwag kang manghinayang. Huwag mong isipin kapatid ang magiging kabawasan ng mga bagay na meron ka dahil kay Yahweh Shaddai. Hindi ka na mabawasan. Bagkos na daragdagan ka dahil magkakaroon ng magandang bunga ang bawat layunin ng nais ng iyong paglingkod upang purihin sa kinain si Yahweh Shaddai. Diba? Ngayon kapatid, binubuksan ng Diyos ang magandang buhay sa atin. The decision is yours. Amen. Ang desisyon ay nasa iyo. Kung nais mo kapatid ko kay Kristo ang mga bagay na magagandang nais ng ating Panginoon sa iyong buhay, hayaan mo kapatid, ngayon pa lang magdesisyon ka na. At ngayon pa lang kung maglilingkod ka sa ating Panginoon, maglingkod ka. Huwag kang mag-alala. Walang lingkod ng Diyos na pinababayaan ni Yahweh Shaddai. Amen ba? Kung nais ko maranasan ang ganitong klaseng pamumuhay, ngayon pa lang, kapatid, ayusin na natin ang ating sarili.